So, ayan. Basahin natin ang ating passages. Sabay-sabay na po tayo para isang bagsakan. Okay? Let us read our text ngayon. Pag-aaralan po, everyone. Willing ba matuto? Yes. Interesado ba? Pag di kayo mo interesado matuto, wala nang mauuwi na lesson. John chapter 1 and verse 29 hanggang 34. Okay, dyan po na tayo natapos. Last time, natapos po tayo dun sa verse 28. Kung di na naalala. So, verse 29 hanggang 34. Let us read, everybody. Begin. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. This is he whom I said, After me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Kaya tayo sabit patuloy. Lord, I pray, guide us sa aming pag-aaral ngayon from John chapter 1, 29 to 34. By the guidance of your Holy Spirit sa bawat isa, sa mga bago po namin kasama ngayon na wala pang pagkakilala at desisyon sa inyo, Lord, use your word, Panginoon, to share to them ang plano niyo po sa kanila, yung mensahe. Kaya meron pong Bible para iabot sa kanila up until now, yung mensahe niyo pong kaligtasan para sa kanila. Buksan niyo pong puso nila at bawat isa sa amin, magkaroon kami ng open mind and open heart to receive your word in Christ's name. Amen. Okay, so guys, matatapos tayo sa chapter 1, no? At salamat sa Panginoon dahil nakapagpatuloy tayo nakapag-aral, no guys. So, before anything else, no, I want to encourage you everyone, young people, especially, sinabi ko rin ito last time, na mag-aral po tayo ng Bible like never been before na nangyari sa buhay natin. Lalo na yung mga bago nating kasama. No? Because ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon will nourish you up sa salita niya, makikilala niyo ang Panginoon. Kasi hindi enough, unang-una sa simula, magkakaroon ka na muna ng desisyon sa Panginoon. Okay, tingin sa akin. Magkaroon muna kayo ng desisyon sa Panginoon na manampalataya ka sa Kanya in repentance of sin and believing that He is the Son of God, paniniwala sa Panginoon Kristo na Siya ang Panginoon at tagapagligtas. Okay, welcome once again. James. Okay? So, hindi po enough na yun na yun. Okay? Ang gusto natin, guys, kasi hindi kompleto ang utos ng Panginoon sa atin sa Matthew. Na sinasabi natin na go, ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ito na tayo. Humayo na. Nag-share na tayo ng gospel. Nag-share na po kayo ng gospel. Okay? And, by hearing the word of God, so then faith, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kaya namin kayo ni-invite dito. Always, every Friday, inaanyayahan, ina-encourage. Kasi po, para makinig ng salita ng Panginoon. Okay? Ang share po rito, walang iba, hindi issue ng pambansa. Hindi natin pag-uusapan rito yung South China Sea. Because, bakit hindi? Bakit? Kasi hindi naman yun yung sinasabi ng Panginoon na darating ang pananampalataya. Hearing by the gossip or by the word of God.
Ang kailangan po ng bawat isa sa atin ay marinig nyo ang salita ng Panginoon. Because through hearing, faith cometh. Okay? So, napakinggan nyo ng salita ng Panginoon and you make a decision to accept Him as the Lord and the King and the Master of your life. Tinanggap nyo sa inyong buhay na siya ang Panginoon, hindi ikaw. Na siya ang tunay na Diyos, hindi si Mary. Nag-renounce ka na ng pananampalataya sa iba. Ang pananampalataya mo ay nilagak mo kay Jesucristo. Kasi sa magitan ng pag-preach, nalaman mo na si Jesus lang pala ang daan patungo sa Ama. Siya lang ang pwedeng ating sampalatayanan para tayo makupanumbalik sa ating Ama. Hindi sa magitan ng ano paman. Walang ibang pangalan na ibinigay sa lupang ito mula sa langit upang tayo maligtas, kundi sa magitan lamang ng pangalan ni Jesucristo. Narinig mo ngayon at nagdesisyon ka. And then after your decision, you will identify yourself sa baptism. Okay, papabaptize ka na. Okay? Papabaptize ka na. Kasi sinasabi mo sa sarili mo at sa publiko, I am now a believer of Jesus Christ. I identify myself today before the presence of the people, sa harapan ng mga tao, na ako ay isang mananampalataya at susunod at tagasunod ng Panginoon. Kaya, hindi ka lang susuot ng short bilang babae. Because, ang identity ng bilang isang Kristiyano is ano? Pinaka-basic. Set apart. Or sa ibang term, kasi mas malalim yung iba. Sanctified. Holy. Okay? Pag sinabi mo, by virtual baptism, ikaw ay tagasunod ng Panginoon, God will set you apart from the world. Ngayon, sa Tagalog, hiwalay sa mundo. Listen, lalo, please. Young men. Pag ikaw na napatay sa Panginoon, in-identify mo sarili mo as a believer and follower, ang Panginoon, God will set you apart from the world. From darkness to light, from the power of Satan unto God. Separated. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kung anong suot ng mundo, ay hindi mo nasuot. Kung anong lengguwahe ng mundo, kung ikay mula sa mundo, world, you are passed from death to life. Sa buhay na meron si Kristo. Ano na lang yan guys, mga initials na lang yan para mabilis. Kung ikay ngayon, from the world, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, may bisyo ka, may games ka, ang buhay mo ay ayon sa mundong ito, according to the course of this world. Kung anong uso, yun ang pinapanood. Kung anong uso ng classmate, yun ang ginagawa. Kung anong uso sa mundo na damit, yun ang suot mo. Okay? Yun ang buhay mo noon, nung nasa mundo ka pa. Pero nung the moment na ikay nanampalataya kay Jesucristo, and by virtue of baptism, sinabi mo, ako ay Kristiyano na at mananampalataya, God is setting you apart from the world. Ngayon, kung anong damit at buhay ng mundo, ay hindi mo na buhay. Yes. Kaya namin kayo, no, na hindi lang sa church, ang buhay na walang hanggan. Hindi lang sa church ka nag-announce, porque sa church ka na nagsabing, Kristiyano po ako, sa harap na lang church. Kaya pag uwi mo sa bahay, palit-palit ang damit mo. Pag nasa assembly ka lang, pag nag-church ka lang, tsaka ka lang maayos ang damit. Mali po yung ganong klaseng pamumuhay. Whether in or without, whether together or hindi ka kasama ng church, wala tayong gathering, sa harapan ng Diyos, sinabi mo, ako po ay tagasunod po ninyo. Okay? Kaya ngayon, if you're living a set-apart life, dapat ang buhay natin ay iba sa mundo. Okay? Kaya maraming tao, listen, tingin na, young people, James. Okay? Bear with me. Tiisin nyo, tsagain. Okay? Ako po na lang din, makinig. Okay? Ngayon, maraming tao at kabataan, ayaw. Ayaw in the first place, kilalanan si Jesus. Why? Why? Kasi ayaw niyang ma-set apart. Ayaw kong mahiwalay sa dati kong buhay. Mahal ko ang buhay ko noon. Kung anong kinakain ko,
yun ang gusto ko. Kung anong iniinom ko, yun ang gusto ko. Kung anong barkada, sinong gusto ko, yun ang sasamahan ko. Kasi alam ko, pag naging Kristiyano ako at nanapatayo ko sa Jesus na yan, ako ay ihiwalay sa company ko. Eh, ayaw ko nun. Okay? Ito isang linya para sa inyo na mga ganun ang isip. Anong gusto mo? Set apart from the world or set apart from God? Young people, Tagalogin ko. Anong gusto mo? Hiwalay sa mundo o hiwalay sa Diyos pag magsawalang hanggan? Because sa magitan ng cross, tayo ay inalapit sa Panginoong Ama. Ibinalik, nireconcile tayo. Tayo ay hiwalay sa Panginoon. We are come short of the glory of God. Nahiwalay tayo sa Diyos, mga kabataan. Pero sa magitan ng kamatayan ni Jesus, sa buhay niya, tayo ay napanumbalik sa Ama. Ang kalakip noon ay pagkahiwalay sa mundo. Kaya kung ayaw mo sa Panginoon at gusto mo kasama ng sanlibutan, mawawasa ka, listen, mawawasa ka kasama ng sanlibutan. Because sa second coming ng Panginoon, sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, God will judge this world. Itong mundong ito ay huhusgahan ng Panginoon. At kapag hindi ka nahiwalay sa mundong ito, kasama ka mawasak ng mundong ito. Yes. Pero yung mga taong sumapalataya kay Jesucristo at nahiwalay sa mundong ito, before wasakin ng Diyos ang mundong ito, God will took them up. Kukunin lahat ng Panginoon ang mga sumapalataya sa Kanya bago niya wasakin ang mundo. Kaya ito ang linya para sa inyo. Then we will proceed sa ating pag-aaral. Anong gusto mo? Set apart from the world or set apart from God? Young people. Hiwalay sa mundo o hiwalay sa Diyos? Because ang impyerno, ang ibig sabihin ng impyerno ay habang buhay na paghihiwalay sa Diyos. Magpasawalang hanggan. Okay? So, yan po yung ating, ito na nga yung point ko. And pangatlo, sinare na sa inyo yung gospel, naniwala ka sa Panginoon, and you identify yourself, nagpabaptize ka, bilang isang tagasunod. Ngayon, anong pangatlong gagawin mo? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ang utos ng Panginoon, guys, ang utos lang sa akin, ang utos kay Pastor Jolly, sa mga minister natin, sa mga teachers natin at pastor natin, hanggang ngayon nagtuturo sila. Why? Because sumusunod lang ang mga nagtuturo sa Panginoon na sinasabi, yung mga tatanggap at maniniwala, turuan nyo, obserbahan nila ang mga naituro ko sa inyo. At saan nakikita ang mga itinuro ng Panginoon sa Kristo? Walang iba kundi sa salita niya. Okay? Kaya po malalaman ninyo kung paano kayo mamumuhay sa magitan ng kanyang salita. Kung paano ka kikilos, paano ka mag-behave, paano ka mamumuhay bilang isang tagasunod ng Panginoon, is all based on His Word. Base sa kanyang salita. Kaya everyone, kapag hindi nyo po ito pinag-aaralan, kapag hindi nyo ito binabasa at inuunawa, mangangapa kayo sa buhay Kristiyano na ang hirap pala. Na ganito pala. Ganito pala ang buhay. Kaya ang ibang mga Kristiyano matagal ang growth, matagal po lumago. Why? Kasi hindi sila kumakain. Dahil ito po ang Bible ito, ang pagkain natin sa ating pang-spiritual na katawan. Na para tayong punong o maliit na butong na itanim, at ito ang magdidilig sa atin. Ito ang ating lupa na tatamnan. Kung saan tayo dalago. Okay? Kaya pag ang buhay po natin, lalo yung matatagal na, kaya nakaka-amaze. Matagal na Kristiyano, hindi alam yung ganitong klaseng bagay. Why? Kulang dito.
Nasa ministry ka na, hindi mo pa natapos ang Bible. Okay? Huwag tayong ganun, guys. Dahil sisirain natin ang gawain. Manggugulo lang tayo. Okay? Yan po ang ating ginagawa ngayon. Everyone, gusto ko lang i-establish sa inyo. We are doing the third commandment ng Panginoon sa atin. Teach them to observe all things. Okay? So ngayon, sayang, mga bago lang ngayon dumating. Tayo po ay merong series ngayon ng pag-aaral sa John. Ayun, nasa John chapter 1, 29 to 34 na kami. Okay? So habol lang, okay lang yan, guys. So, natapos natin yung pag-aaral po yung baptism. Ano ulit yung baptism? Identification and your public profession ng pananampalataya. You identify yourself na Kristiyano ka. And a believer and a follower of God. At yun ang pinapangaral. Once again, sino ang head ng church? Okay? Christ or Jesus. Who is the founder ng Baptist? Jesus. Okay, Jesus, same thing. Okay, hindi John the Baptist, ha? John the Baptizer. So, yan po ang ating mga pinag-usapan last time. Konting mga glimpse lang yan, guys. Konting mga pasada lang. Okay, so dito na tayo sa part na ito. Na kung saan, after the next day, nakita na ni John the Baptist si Jesus na maparating. Saan po nila ulit ginagawa yung baptism na during that time? Okay, may specific dyan na sinabi. Okay, sa verse 28. Okay, these things were done in Beth Arbara. Okay? Or Bethabara. Ano? Bethabara. Okay? Bethabara. Pwedeng ganun. Okay? Bethabara. Beyond Jordan. Where John was baptizing. Verse 29. The next day, John seeth Jesus coming to him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Konting trivia lang. June 19 was the birthday yan ni C.H. Spurgeon. Okay? Birthday ni Spurgeon. June 29. So, anong connect? One time, kasi si Charles Spurgeon, before siya mag-preach sa Sunday, Saturday, he will stand up dun sa pulpit, walang tao, and he will preach the same message na i-preach niya sa Sunday. Okay? Ngayon, Saturday yun, linisan yun, di ba? Linisan ng church. May naglilinis sa bintana ng chapel nila. At naglilinis ang bintana na yun, narinig si Charles Spurgeon na nag-preach ng passage na ito. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Narinig yun na naglilinis ang bintana. Okay? Kaya kung gusto nyo masaya, maglinis kayo bintana. Okay? So, narinig niya nung naglilinis na yon at bumaba siya with crying tears. At sabi niya, I want to be saved. Okay? I want to be saved. Why? Gusto ko muna maunawaan natin, everyone. Bakit si Jesus sinabihan ni John the Baptist, the Lamb of God? Tinanong ko na to one time kay Jo Marie. Huwag ka sasagot ha. Okay? Ano yung lamb? Yung before? Ha? Sheep? Tupa. Ha? Tupa no? Sheep. Kambing? Bira. Hirap yan. Ngayon, ang tanong, anong pagkakaiba ng lamb at sheep? Kasasagot nyo ma? Ano kung nalala mo ba yun? Sa gas station tayo. Okay, anong pagkakaiba ng lamb at sheep? Everyone. Ha? Ang sheep? Ito yung hayop. Ano yung lamb? Pag yung sheep pinatay, ang tawag sa karne niya ay lamb. Okay? Pag kinarne na, okay?
Totoo yun. May connection yan, guys. Why? Because Jesus will be killed. Okay? His body will be broken for us. Because He was the Lamb of God. Makita niyo pa further. Why? Bakit si Jesus ang Lamb? Ang tupa. You can take the whole time dito pa lang, guys. Napakalalim na pag-aaral niyan. Pero, subukan natin by the grace of God. Ngayon, punta muna tayo sa context ng Lamb of God. Ng Lamb. Sino nakalala ng kwento ng Passover? Okay, dyan tayo magsisimula. Ngayon, si Moses, okay, ay inutusan ng Panginoon, di ka sabi na narinig ng Panginoon, ang iyak ng Israelita. Gusto na nilang mapalaya from the power of Egyptian. Okay? Ngayon, hiniram ng Panginoon si Moses para dalhin palabas ang mga Israelita sa Egypt. Okay? From the word Exodus or paglabas sa Egypt. Okay? Ngayon, dahil ayaw ni Pharaoh, ayaw ng paraon na paalisin ang Israelita noon. Dahil servant yun sila. Majority ng nagsiserve doon sa Egypt noon is mga Israelita. Okay? Hindi pa ba, guys? Okay. So, ayaw ni Pharaoh. Nagpadala ang Panginoong Diyos ng 10 salok. Okay? O sino mga pag-identify nun, guys? Una, ano yung unang salok na pinadala? Ha? The first plague. Ginawang dugo ang Nile River. Okay? Padala ng flies, padala ng locust, ng frogs. Okay. Padala. Ngayon, yung isang plague, the last plague, after nung total darkness, after the last plague, sabi ng Panginoon kay Moses, mapapadala ko ng angel of death, para patayin ang mga firstborn, mga panganay sa Egypto. Okay? Mga panganay. Ngayon, kung sino mang, kasi dati ang bahay ganun box lang yung dati ng bahay. Wala noon na architecture na sobrang maganda. Okay? So, siguro may bintana dyan. Okay? And then, ito yung kanilang pintuan. Okay? So, andun sila sa loob ng bahay. Ganyan ang design noon ng bahay sa Israel. Wala dong fancy na. So, and then, this doorpost, ito yung pinto nila. Ngayon, sabi ng Panginoon, proclaim mo, Moses, sa kanila, na pumatay kayo ng sheep, ng lamb, at yung dugo nun ay ipahid nyo sa doorpost. Okay? At sino mang magpapahid ng dugo sa kanila mga doorpost ay lalampasan. Baga, ito yung sunod-sunod na bahay. Kunyari, bahay itong malaki guys. Tabi-tabi, ganyan-ganyan. Okay? So, for example, malaki yan. So, kunyari, itong bahay na to ang nagpahid ng dugo. Naniwala sila. Sinabi ng Moses, magpahid. Pag dumating ang angel of death, iisa-isahin yung bahay. At kapag nakita ng angel of death na merong pahid doon na dugo sa doorpost, eto patay, walang pinahid eh. At nakita, yung next meron. Pass over tayo. Lampasan natin. Lampas. Okay? Hahakbangan. Or i-exempt. Remember the word exempt. Okay? Eto, hindi nagpahid. Dahil bahay ng Egyptian, ayaw maniwala. Kate, sayang mo po, makinig ka. Okay? Patay ang firstborn. Okay? Yung isa, nagpahid, lagpas. Okay? Sino mang bayan nagpahid ng dugo? Okay? Actually nga, ang eksakso sa kanila, kainin din yung pinatay.
i-barbecue nyo, i-roast nyo, kainin nyo. Yun ang inyong dinner for tonight. Okay, natulog na sila, and then at midnight, dumating ang angel of death. At nagsisigawan na yung mga tao dahil pinapatay nung kanilang mga firstborn. Okay, ang house of Israelite, naniwala sila na preserve yung firstborn. At ito ang malupit. Hindi niniwala si Pharaoh. Patay yung firstborn nila. Eh, napaka-importante ng panganay. Lalo pag Pharaoh. Bakit? Siya yung susunod eh. Na maghahari. Okay? Pinamatay. And because of that, tiniyagan sila Moses at mga Israelita na mag-worship na sa kanilang Panginoon out of Egypt. Okay? Pero di ba, hindi naman talaga pumayag. Sinabol pa sila. Okay? At natrap yung mga Israelita, bundok sa kabila, sa harapan, Red Sea, at sa likod, andyan na yung mga Pharaoh, yung mga karawahe at mga sundalo ng Egyptian. And then God did a miracle thing. Dinivide ng Panginoon ang Red Sea at dumaan sila sa dry ground. Ito yung lupa. And then sumunod ang mga Egyptian, sinara. Okay, dunod sila lahat. So, yan ang kwento behind this. So, ngayon, sa panahon natin, we are sinners. Every one of us. Ako at kayo. Mas malala ang nagawa ko kasalanan. May nagawa kayong kasalanan. Pero no matter what, mas malaki, mas magaan man ang nagawa nyo, ang requirement is kung nakagawa ka ng kasalanan. Okay, mabilis lang. I-define muna natin ano ang kasalanan. Sin is hamartia, meaning failure. To fail. Fail to love God and other people. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay nag-fail ka na mahalin ang Diyos at ang kapwa-tao. At ang definition nun, yung 10 Commandments. Pag may ibang ginawang Diyos, nag-fail ka mahalin ang tunay na Diyos. Nagkasala ka. Listening? Sayang guys, sayang po guys. Lakrometro binayayan natin, tapos di kayo makikinig. Ginawa mo, lumuhod ka, nag-worship ka sa ibang Diyos. May iba ka pinalit. Ito, example. Girls ha, kailangan ko ng sagot ninyo. Kunyari, ako yung mga pangasawa ninyo. Kunyari lang, pero di mangyayari yun. Dahil magkapari ako. Okay. Kunyari. Tapos magpapaalam ako sa'yo, engage na tayong dalawa. Sabi ko, papakasal ako sa'yo. Basta payagan mo ako makipagkape, coffee break, sa ex ko nung high school. Oo, papakasal ako sa'yo. Pero, minsan, lalabas kami ng ex ko. Okay lang yun. Ako naman yung kasawa ko eh. Girls, okay lang ba yan? Hindi? Boys, ayaw. Pag kayo may umukay dito, sasapakan ko. Okay? Ngayon, boys, I'm talking to you. Dari, ako si babae. Okay? Engage na tayong dalawa. At kasal tayo next month. Kaya? Oh, may pangalan kayo sa isip na, no? Wala. Nasa likod mo na. Papakasal ako sa'yo. At love na love kita. Kasal lang tayo next month eh. Tuloy na yun.
Pero bago tayo kasal, payagan mo sa ako. Jeff. Na, napakasalan kita pero kasi yung boy best friend ko. Ay, boy best friend. Minsan may merienda kami. Payagan mo ako, Han. Ikaw asawa kita, uwi. Sa'yo pa rin ako uuwi. Wow. Sobrang tagal yun. Narinig yung sa'yo pa. Okay. Sa'yo pa rin ako uuwi. Basta payagan mo lang ako na makipag merienda lang. Kakain lang kami ng turo. Boys, answer me. Okay lang yun. Okay lang ba? Sasaksak. Ayaw nyo girls, ayaw nyo din boys. At napakaklaseng na example na nun. Yung ganong klaseng pagsasalita ay sinasabi natin sa Diyos. Sinasabi natin yun sa Panginoon. Panginoon, tatanggapin kita. Susunod ako sa'yo. Pero pag nasa naik na ako, sabi mo, Panginoon na ano? Gagawin ko lang. Yung Sunday. Church naman ako sa Sunday. Faithful. Okay, taas ka na yung linyang gano'n. Ay, okay. May ministry naman ako, Panginoon. Kaya pag wala na, pag tapos na yung service, pwede na kami ngayon. Anong sagot ang gusto pa ng Panginoon? Hindi. At kapag ganun ang ating buhay, we fail to love our God. Nag-fail tayo na mahalin ang ating Panginoon. Pag meron kang ibang inuuna bukod sa Bible, listen. If you spend 5 hours sa cellphone and 30 minutes or less sa Bible, hindi mo mahal ang Panginoon. Everyone. Even mga tao. Sa umaga guys, listen ha, ganito kaseryoso ang pag-uuna sa Panginoon. At ganito ko siya tinatrato from now on. Pag-gising mo sa umaga, wala kang ibang kakausapin na salita na tao. Wala kang kakausapin except sa Diyos. Upon waking up, pag-gising pa lang sa umaga, pag nauna mo na kausapin ang ibang tao, siya ang iyong priority. Practice that. Dumating sa time na gumigising ako ng 3:30 in the morning. Why? Meron akong hinahamon eh. Sabi ko, mauuna akong magising sa'yo. Okay? Alam mo sino yung kalaban ko sa pagising sa umaga? Sino ang kakakulat? Bigyan ko ng 50. Ha? Hindi. Ibang tao. Tao siya, totoong tao. Ha? Jomari? Ito ah. Nagtitinda ng pandesal. Sabi ko, mira. Naglilingkod ako sa Panginoon. At siya ang tagpuin ko every morning. Uunahan ako nagtitinda ng pandesal. Siya gigising ng umaga para magbenta ng pandesal. Sigaw ang sigaw. Tapos ikaw, naglilingkod ka sa Panginoon, unahan ka niya magising. Kaya mula ngayon, ang ating kalaban, nagtitinda ng pandesal. Yeah. Kapag nauuna pa magising sa inyo ang unbeliever, hindi natin siya inuuna. At kapag ganun ang ating buhay, we fail to love our God. Okay? Ano ang inuuna mo sa buhay mo? Meron tayong assembly every Wednesday. Makinig ka, taga-naik. Kasi sinusundo kayo dito. Meron tayong assembly. Kung baptize ka na, dapat ikaw ay makasama sa assembly ng mananampalataya. Every Wednesday, Kate, listen. Nasinunay. Ba yan? Okay, Irish. Listen. Mga taga-naik, Jotard. Yung sila, no? Elijah. Meron tayong assembly, gathering ng mananampalataya tuwing Wednesday.
Sinusundo kayong alas 2. Listen, alas 2. Dito. Pag meron kayong ibang pupuntahan, hindi nyo inuuna ang Diyos. Kaya, ulitin ko. Kasi, biglang prayer meeting, aalis kayo. Kapag ganun po ang, tinatagalog ko na, kapag ganun po ang inyong ginagawa, hindi nyo inuuna ang Diyos. Nagkakasala. Pag Sunday, merong gathering. Our worship Sunday. Full day. Yung mga yung people, dahil pag na narinig, naging mag-update kayo. Sa like, okay lang mag-update, Irish. Basta ikaw lang magsauwan. Sila Jairo, never nilang narinig nag-update. Nung tamagal na sila, 2 years na sila, ay, may update pa lang yun. Okay? Pag kayo nag-aakay ng tao, huwag niyo sasabihin may update. Ay, sige, okay lang, update lang. Ay, Nay, pwede po ba update lang siya? Huwag ka na mag-aakay. Okay? Hindi mo ginagawa responsibility mo. Teaching them to observe all things. Actually, ang assembly, araw-araw yun dapat. Okay? At kapag sa time ng assembly natin, gathering natin bilang believers, wala ka. Hindi mo inuuna ang Diyos. At hindi mo mahal ang kapatiran. You do not love the brethren. Okay? At dahil doon nagkakasala. Ngayon, kapag gumagawa ka ng umiinom ka, kumakain ka ng bawal, na nakakasira sa iyong katawan, which is your body, is not yours. Hindi sa'yo yan, yan ay templo ng Diyos, at dinudumihan mo. O, example, itong clubhouse. Kanino to? Taas kamay. Wala may-ari na ito, di ba? Di naman natin ito eh. Pag-ari ito ng HOA, Homeowners Association ng Pasinaya, Panginoon. Sino may karapatan magkalat dito? Wala. At ang katawan mo, hindi sa'yo. Anong karapatan mo kumain ng mali at bawal? At kapag pinilit mo yon, kumain ka pa rin ng mali at hindi mo ito katawan, anong binabiolate mo? Ang rules ng Diyos. Okay? So, ang pagkain ng mali ay kasalanan sa sarili mo at sa Diyos na naglikha ng katawan mo. Soft drinks, isa-isa yung kumawa. Lucky Me, Pansit Canton, Chichirya, lahat ng may mga MSG na nakakasama sa katawan. Eh, ano ba kakainin kasi namin? Magbasa kasi ng Bible. Malaman mo anong dapat kainin at hindi dapat kainin. Eh, kaya po sa mga Hudyo lang yun. Oo nga, sa Hudyo lang yun. Pero merong rason bakit pinapagbawal ng Diyos yun sa tao. Sino nang may aso sa bahay at pusa? Mahaba ba ang ngil? Hindi. Mahaba. Bakit? Sila ay designed to be, ano yung tatlong klase ng kumakain? Carnivore. Carnivorous at ano? Herbivore. Herbivore. Ano pa yung isa? Omnivore. Omnivore. Okay? Yung parehas, karne at halaman. Ngayon, ikaw ay hindi ka carnivore. Okay, why? Because ang distinguishment ng carnivore ay merong fangs. At ang herbivore ay merong wax or molars. Ngayon, tayong mga tao, wala tayong fangs. Meron tayong molars at premolar at incisor. Incisor, premolar at molars. So tayo ay pasok sa omnivore. Yan. Okay? Hindi design sa tao kumain talaga ng karne. As such, na main food bilang tao. Kasi, hindi doon dinesign ang katawan mo. God designed Adam to eat vegetables, plants.
Kaya mas marami tayong bagang kaysa pangil. Sila, ang carnivores, mula unahan hanggang dulo, matatalas ang ipin. Kasi they are designed to eat meats, karne. Ngayon, kung puro ka hotdog, alam di ba saan gawa ang hotdog? Sarap. Okay? Ang hotdog ay gawa sa hotdog. So, ang company, bisa ko na lang guys. Natututo ba ba? Yes. Ang hotdog ay gawa sa mga karne. Tingnan niyo yung likod ng Pure Foods. Merong manok, merong baka, merong baboy. Okay, ingredients sa likod. Okay? Encourage lang kayo kumain. Ngayon, sa Sustamina or sa meat shop, meron tong separate na part yung lempo, meron ng hiwa-hiwalay, di ba? May pata na, may ano. Pero wala kayong makikita dong ibang parts. Dahil ang business ng meat shop ay hindi nagsasayang ng pera. Pag bumili ka ng manok, bumili ka ng baboy, bibili mo pati yung internal organs at mga hindi kakailangan, yung makuko. Ngayon, hindi naman yun nabibenta. Okay, hindi naman binibili as such. Sasayang lang. Ang ginagawa ng mga meat shop, ginigiling lahat yun sama-sama. Yung mga nguso, tenga, mga, alam nyo na, internal organs ng baboy, pinagsasama-sama yun. At lalabas sa makina, tada, hotdog. Doon gawa ang hotdog. Okay? So kumakain ka ng, may cheese pa. Yung puti-puti. Tender juicy pa, no? Okay, yun ang hotdog. Kakain ka ng ganun. At kakasama sa katawan ninyo. Okay? Pag ginagawa niyo yun, you fail to love your Creator. Okay? At sinasabi ng Bible, mas naliman pa natin, sino man ang kumukumit ng fornication, sin it against his own body. Yeah. Baka sabihin ng iba sa isip, ang fornication, jowa lang yan. No, sir. Palagi sa Bible magkasama ang adultery at fornication. Why? Distinguish muna natin. Adultery, ginagawa yan ng may asawa. Fornication, ginagawa ng walang asawa. Kunyari, si daughter yung babae, ako lalaki. Okay? Ako may asawa na ako. Okay? Tapos, kapag siya ay nagkaroon kami pa ng relationship, nagko-commit ako ng adultery, at siya kumukomit ng fornication. Okay? Pag ako single, at siya may asawa, at patulang kami dalawa, nagko-commit siya ng adultery, ako fornication. Basta pag single, fornication. Ngayon, ang basihan ng pagko-commit ng adultery at fornication, is, pag nakita mo ang nakedness, ang kahubaran. Okay? Hindi ko nag-justify sa sarili ko dito. Matindi dito. Nag-atong sa'yo. Pag nakita ng ibang tao ang nakedness mo, ang kahubaran mo, you are committing sexual sin. Okay? Kaya tayo ay kailangan magdamit para takpan ang nakedness. Okay? Girls, kaya ka pinagpapalda ng maayos. Bakit? Para matakpan ang iyong nakedness. Grabe. Kahit naman kami magdamit, ang isip naman ng mga tao talagang bastos eh. Okay? Ang rules, pag nakita ang nakedness. Ang mga lalaki, sobrang bait. Okay? Sobrang bait. Pag nag-two-piece ka, brat, diba? Hindi ka titingin sa nakalabas. Matitingnan ng lalaki, yung mga nakatakip. Ganun ka, bakit? Ano gagawin ng lalaki pag nakita ng ganun? Mag-i-imagine na yun. Imagine. Ngayon, mga lalaki, pag nag-imagine ka ng kahubaran, you are committing fornication.
And even also girls. Pag nag-imagine ka, hindi mo nakita. Pero yung mukha niya, meron kang hubad na katawan at ang mukha nun, yung crush mo. You're committing fornication. Same time, adultery. Why adultery? Because you are married to Christ. Kaya pag nanonood ka ng pornography, you are committing adultery and fornication. Pag nakita mo ang basihan sa law ni Moses, pag bawal makita ng magkapamilya ang katawan nila. Makinig, hindi pwedeng makita ng nanay ang katawan ng anak pag malaki na. Hindi pwedeng makita ng tatay ang katawan ng kanyang anak, babae at lalaki. Kaya pag sa bahay ninyo may nagtatapis at nakikita mo, you're committing fornication. At sa grace, gano'n ni Moses yun eh. Kaya tayo, grace period na tayo, kay Jesus na tayo. Anong kay Jesus? If any man will look upon a woman and lust after her, had committed already adultery with her heart. With her in his heart. Tagalog, kapag nagnasa ka sa isip, sa puso, kahit maayos pa damit niyan, kaya ang crush ay fornication. Paano iiwasan ng crush? Paano maiiwasan ng fornication? Marriage. Upon marriage, prevent ang fornication ng adultery. Dahil pag nakasal ka na, ang pwede mo lang tignan na nakedness ay yung sa asawa mo. Nakuha? Boys? Kaya pag meron kang piniling babae, siya na habang buhay. Boys, pag may pinili kang lalaki, girls, pag may pinili kang lalaki, girls. Okay na? Pag may pinili kang babae, boys, siya na lang. Girls, pag lalaki, kung pumili ka ng isang lalaki sa buong buhay mo, at siya na lang. Beberwent ito. At kapag nanonood ka sa teleserye, mga artista, they're committing fornication, you are looking at them, ginagawa mo. Nagkakasala ka po, sir, ma'am. Ba sa inyo, di pa rin na ano eh. So, anong connect sa love of God? Listen. Tayong lahat ay nagkasala. Tayong lahat, Jotter, ay nag-fail na mahalin ng Diyos sa ating buhay. You and I have failed to love God. Tayong mga tao ay hindi din namahal ang Diyos ng tunay, ng buong puso. Kaya tayo ay makasalanan. We are sinners. So, pag dumating, ang sinasabi ng Bible, ang rule ng Diyos Ama, the soul that sinneth, it shall die. At kapag ikaw, ate, nakinig kayo please. At kapag kayo ay makasalanan at nakagawa kayo ng kasalanan, walang ibang pwedeng gawin sa'yo, kundi mamatay. Walang iba. Pag ikaw'y makasalanan, kailangan mong mamatay.
Ang ibig sabihin ng kamatayan, paghiwalay. Pag nagkasala ka, kailangan mong mahiwalay sa Diyos. Okay? Sino dito ang makasalanan? Ask ka na. Diba? Kailangan mong mamatay. Kayo nahiwalay sa Panginoon. Grabe naman yun. Bakit hahayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang nilikha? Ano sabi ng Bible? For His namesake. For His namesake. Hindi ka niya pwedeng dalhin sa langit kung nagkakasala ka. Dahil sisirain mo ang langit. Dahil ang langit ay lugar ng walang kasalanan. Lugar, kaya huwag mong iisipin na nabubuhay ka sa kasalanan, na may kasalanan ka at aakit ka sa langit. How dare you? Huwag mong sabihin yon. Makinig kayo. Ilang taon na kayo, ilang buwan na kayo ng atin dito, same na value ninyo pag Friday din nakikinig. Ba't ayaw yung makinig? Nag-rap na ba ako dito? Hindi naman na. Dahan-dahan na ako nagsasalita. English at Tagalog na. Makinig kayo. Kapag nagkasala ka, kailangan mo mamatay, maiwalay sa Diyos. At saan yon? Saan ang lugar ng paghihiwalay sa Diyos? Sa impyerno. Dito ka dadalhin, magpasawalang ka. So yun na yung lahat? Oo, yun na yung lahat. Paano ngayon ng tao? Sino ngayon maliligtas? Dapat, yan ang tanong mo sa isip mo ngayon. Okay? Yan dapat ang inyong nabuo sa isip mo ngayon. Ganun, lahat kami nagkasala. Ako, si Kuya Paul, lahat ng tao ko lang nagkasala sa harapan ng Diyos. Sino kayo na maliligtas? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall. Sino man ang tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Specifically, maniniwala. Bakit? Ang picture ng Lamb. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. When Jesus died on the cross, nung siya'y namatay, saan? Sa Golgotha. When He died there, 2,000 years ago, on the place called Calvary. The sins of the people. Ano yan? Oo, di ba? Sabi sa'yo. Galing mo. The Earth! Hindi yan Jupiter, ha? Earth! Kaya kami Philippines. Kung walang Philippines yan, Mars yan, Kuya Paul. The Philippines are Earth. Ang kasalanan ng bawat isa na nakatira sa mundo, lahat. Kuya Paul, sarap na yun. Donut natin. Okay? Ang kasalanan ng 8 billion na tao sa mundo ay representing one to Jesus Christ. Amen. He bore all our sins, not for your sins only, but for the sins of the whole world. 1 John chapter 2, verse 1. Not for your sin only, but for the sins of the whole world. Lahat na kay Kristo. One representing the whole nation. By disobedience of one, many were sinners, and by obedience of one, kapag sunod ni Jesus, many were made righteous.
Sa mangitan ng kamatayan ni Jesucristo, yung, di ba sabi natin, kapag nagkasala ka, kailangan mong mamatay. Am I right? Oo. Ang ginawa ni Jesus, sa lahat sa atin, siya na yung namatay, siya na yung umako, lahat ng ating pagkakasala, at siya na yung namatay para sa ating lahat. Amen. So, lahat ligtas na? No, sir. Sino man ang sasampalataya, maniniwala sa ginawa ni Kristo, sila yung maliligtas. Amen. Kung ayaw maniwala kay Jesus, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. Amen. Ikaw yung mamamatay. Amen. Mamili ka, si Jesus o ikaw. Amen. Jesus did already lahat ang kailangan mangyari. Namatay na siya para sa ating kasalanan. Ngayon, sino man ang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Amen. Ito pa guys. Naka-record to. Baka sabihin nyo kasi, heresy. Tanong. Binayaran ba ni Jesus ang ating kasalanan? Open your Bibles and show to me the passages na sinabi ng Bible, Jesus paid your sin. Actually, wala kayong makikita. Eh, people, meron pa siya na, you are bought with a price. Oo nga, binili yun eh, hindi naman binayaran. Iba ang bought and being paid. Pag naniwala ka sa paid your sins, binayaran lang, pero pwede ka pa rin magkakasala. So, sa Jesus, magbabayad na naman ulit. Bayad, daya, pagkakasala, bayad ulit, sala, bayad. Hindi po yun yung kaligtasan na tinuturo ng Bible. Recorded to guys, ha? Lamb. Ano sabi ng verse natin? The Lamb of God which will take away the sins of the world. Ikaw to. Everyone. Nasa iyo yung kasalanan. Ito si Jesus. Greater than your sins. Jesus, the Lamb of God, which will take away the sins. Hindi niya babayaran. He will take away your sin. Ngayon, ito yung sin mo. Jesus took it. Ano pa sa passage sa 2 Peter, sa 1 Peter? Jesus bore our sin. Okay. Kinuha niya na. Jesus took your sins. Ngayon, may kasalanan ka pa o hindi na? Wala na. Ha? May kasalanan pa o wala na? Nakikristo na eh. Ang tawag doon ano? Ang tawag doon? You are now justified. Napawalang sala ka na. Sa Tagalog ng justify, napawalang sala ka na. Bakit? Kasi yung kasalanan mo, ginawa na ni Kristo. You are now justified. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung ikay wala ng kasalanan, ano pa ang umahadlang sa inyo ng Panginoon? Wala na. Dahil ang turo ng, sabi ng Isaiah, but your sins had separated you from your God. Ang miwalay sa atin sa Panginoon, ating kasalanan. But Jesus took it upon the cross, and He died for it. And He resurrected from the dead to complete our sanctification. Ngayon, wala na tayong kasalanan, wala nang hadlang para sa atin at ang Panginoon. Pero na tayong magkaroon ng access to our God because our sins is already in Jesus Christ. Amen. Yan yung doktrina po na kailangan nyo malaman. Everyone.
Because Satan had already blinded our eyes. Na pwede ka pa rin magkasala ulit after your salvation. Wala na. Because you are now justified. Nabawalang sala ka eh. Nabawalang sala. Pero deserve mong makulong. Deserve mong mapunta sa impyerno. Amen. But Jesus took away your sin. Yun yung kantang ano, He took by surprise life. Ngayon, lastly, ngayon, James, J. Ayun. Kung ayaw mong maniwala kay Jesus, kung ayaw nyo, Irish, kung ayaw nyo, ang tanong, listen, nakikinig ba? Mga taga-night pa yung nagmamadali ng umuwi. Diyan lang bahay nyo, kami gas na pa. Uwi kami na alas 10 na. Ngayon, ate, kuya, pag ayaw mo kay Jesus maniwala, ang tanong, sino ang kukuha ng kasaran mo? Pare? Pastor? Sino? Sino? Yun ang problema. Kung ayaw mo kay Jesus, isa lang naman yung may kaya. Ngayon ang tanong, sino na? Ano mangyayari dyan? Pag hindi yan naalis, you will be forever in hell. Habang buhay. Yun ang aking, kaya ako ganito ngayon. Kasi ang problema natin ito, kasalanan, hindi magulang ko. Hindi itsura may problema. Kasalanan. Paano yun mawawala? Paano maalis isang kabataan dahil ninyo ngayon? Ang kasalanan. Talamak sa kabataan ng kasalanan. Paano ngayon? We need, kailangan natin ipangaral that Jesus is the Lamb of God which will take away the sins of the world. Sa Tagalog, kailangan po nating ipangaral na si Jesus lamang ang pwedeng mag-alis ng ating kasalanan, walang iba. Kapag hindi ko na-preach every Sunday, paano ang mga tao? Uuwi, nasa kasalanan pa rin. Paano? Kung hindi natin ito mapangaral. How they shall hear without a preacher? How they shall... Ano sabi ng Romans chapter 10? Ito yung aking verse na naik. Yun ang nagtulak sa akin, ba't nandito ako ngayon? How shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Sa Tagalog, paano sila tatawag sa Panginoon? Di ba? Ano sabi ng 10:13? Whosoever shall call. Paano sila tatawag sa Panginoon kung hindi na lang pinapaniwalaan? At paano sila maniniwala kung walang mga ngaral sa kanila? At paano kami mag-preach kung walang magsusugo sa amin? Nung sinabi ng Panginoon yun sa akin, John Paul, how they shall believe on me kung hindi ka pupunta? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Yeah. Verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Kaya ako ito pinapangaral sa inyo, dahil walang ibang pwede mag-alis na itong problema na ito. Princess, si Jesus lang. Yan tayo eh. Siya na nga lang yung paraan, ayaw mo pa. Ngayon, pag tinanggihan mo to, paano to? Paano to? Young people. Adults. Paano to?
Paano maaalis to? Ang solusyon ng Katoliko, Eucharist Sacrament. Magpakabuti ka, maalis yan. Pag namatay, meron pa rin ito, ano mangyari? Pag-pray natin, nasa purgatorio pa. No. Ang sinasabi ni John the Baptist, walang ibang paraan kasi, sir and ma'am, para maalis to. Problema na yan mula Genesis pa lang hanggang 2024 AD. Yan ang problema mo. Yan ang problema mo. Kaya ka hindi mo bago-bago. Kaya mga kabataan, sugapa sa kasalanan. Bakit? Dahil dito. Na ang goal ni Satan. Satan. Na ang goal ni Satan, tanggalin ko. Bulagin ka para hindi mo malaman ang katotohanan. Paano? Number 1. Alisin ang tingin mo sa Panginoon. Young people. Everyone. Alam ni Satan na si Jesus ang kailangan mo. Pero hindi niya papahayagan mangyari. He will distract you. Iistorbuhin ka niya. Bubulagin ka niya. Para hindi mo makita si Jesus. Gaganon-ganon ka rito. Para hindi ka makinig. Pakinggan yan, makasalanan yun eh. Iniisip pa nga yan, yung taong yan, pakinggan yun. Mas masawal pa ako sa inyo. Hindi mo yung tinatago sa inyo. Pero si Kristo ang nagpadala sa akin. Distraction, ignorance, pagiging ignorante sa salita ng Diyos. Tama, ngayon yun na naman. Jesus took away our sin pala. Kaya hindi kayo mabago-bago. Kaya hindi tayo maligtas-ligtas. Bakit? Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday, Friday after Friday, hindi ito pinapangalo. Sa bawat simbahan ng kabaptisan, paman din, inaalis to, na ipangaral ito. I swear to my God. Kaya buhay pa ako, everyone. Despite of all. Because, ang vow ko sa Panginoon, as long as I am preaching that He is the Lamb of God, He will make me alive. The moment na hindi ko na ito ipangaral, I will surely die. Physically. The moment na hindi ko na in-honor si Jesus sa buhay ko, the moment na tinaas ko na ang sarili ko, the moment na tumayo ka rito, nakagtawanan na lang tayo, hindi na makita next Friday. But as long as I'm preaching this, I will be alive. All by the grace of God. Kaya galit ang demonyo sa akin eh. Kaya mga church member gagamitin para adlangan ako.
own brethren. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ko from Monday to Friday kaninang umaga. Hindi nyo alam kung natutulog pa ako. And then darating ka sa church, ganun mga balitaan mo. Sinusubukan ng Diablo, na-distract ako. Ano ba? Discourage. Bubulong sa akin. Hindi mo na-deserve. You deserve someone else. Hindi ka nakarapat dapat dyan, John Paul. At the same voice na pinapadala sa inyo ng mga demonyo. Tandaan nyo palagi, guys, kung hindi naman kayo preach ng Lamb of God, hindi nyo makakaharap sa Satan. Kasi sarili nyo palang hindi nyo ma-overcome, how much more si Satan. Mga sundalan ng Diyos ang nakakaharap sa Satan. Hindi mga baguhan. Ay, natake ko na Satan. You will never defeat this man. Hindi nyo ito matatalo. Kaya guys, yan po yan. Tapusin natin. Thank you guys sa pagkikinig ninyo. James J. J3. Ito ang problema natin. Paano ba ako? Ayote. Problema ito guys. Kasalanan. Amen. Yeah. At inahain ko sa inyo ang pwedeng mag-alis sa iyong kasalanan sa Yesu Cristo. Amen. Because He is the Lamb of God, Right. which will take your sins away. Yes. Walang iba. Kaya, make a decision to follow Christ. Guys, bakit nag-focus ako dyan? Yung sulat ng mga verses, hindi naman yung related masyado. Dami niyo yung sabi dyan. Tapusan na dito, tapos end na tayo. So, wala namang i-discuss yan eh. No? So, 29, the next day John saw Jesus coming to him and said, Behold the Lamb of God, which will take away the sins of the world. This is he whom I said, after me, a man that is which is prepared for me, for he was before me. Na-explain ko na ito last Friday. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore, I come, baptizing with water, preparing the people sa pagdating ng Panginoon, ng Lamb of God. And John bear record saying, I saw the Spirit descending from him, from heaven like a dove, and upon him, and I knew him not. Kasi guys, ito guys, no, pagkakaiba sa pagkaunawa natin, hindi pa talaga nakikita ni John the Baptist si Jesus face to face. Nung sa tiyan pa lang, naramdaman ni John the Baptist yun, kaya siya nag-leap. No? Pero sa buong buhay nila, hanggang mag 30 years old sila, hindi sila nag-meet face to face. Kaya sabi niya dito, and I knew him not. Pero alam niya, kasi sabi ng Panginoon sa kanya, verse 33, and I knew him not, but he that sent me to baptize with water. Bakit? Ang sabi ng Diyos Ama sa kanya, mag-baptize ka ng water. Through water. Okay? Tinawag siya ng Diyos Ama na mag-baptize. Pero sabi ng Diyos Ama sa kanya, malaman mo na ito na yung Lamb of God, kapag binabtizan mo siya, bababa yung spirit like a dove. Sabi na, parang ganito siya, no? Kunyari, tingin sa akin, mabilis lang to guys. Yan si John the Baptist to, ako yung God the Father. For example, sabi ko, John, baptized with water. I-prepare niyo yung mga tao. Prepare the people for the coming of Messiah. Okay? At malalaman mo na siya yung Messiah, kapag binabtizan mo siya, bababa yung spirit like a dove. Yun yung mensahe sa kay John the Baptist. Kaya nung sabi niya, and I knew him not, verse 33, but he that sent to me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Siya yun. Kaya sabi sa ibang passages, sa Matthew at sa Luke, sabi ng nung pagbaptize sa kanya, bumaba yung Spirit like a dove. Ano sabi ng boses? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Siya yun. Okay, so yun na yung pinaka hanggang verse 34.
34, and I saw and the record that this is the Son of God. Siya yun. Amen. At sino yun? Sino yun? My only beloved. My sweetheart, Jesus Christ. My Savior. Siya yung pagbaptize. John saw that the Spirit descending like a dove, and a voice spake, "This is my beloved Son, in whom I well pleased." And John the record, hindi yung sulat ha, nakita niya, at sabi niya, siya yung anak ni Diyos. Amen. Everyone, tapos na. Close your Bible. Next week, wala kami rito. Sa camp kami. Kaya, let us take up the time. Listen, look at me, everyone. Make a decision tonight. Publicly, sa harapan ng mga tao ngayon. Confess that Jesus is Lord. Sa harapan ko, sa harapan ng mga mananampalataya, profess your faith. Kung inaamin nyo na kayo makasalanan, at naintindihan mo na si Jesus lang pala ang mag-aalis nun walang iba. Subukan mo. There is not a just man upon the earth and sin it. Walang ibang pangalan na ibinigay para tayo maligtas, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. At sabi ni Jesus, siya ang daan, at siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Wala makaparoon sa ama kundi sa magitan niya. Look at me, please. Gusto mong maayos ang iyong relasyon sa ama? You want? Gusto mo yung kasalanan na paulit-ulit kang inaalipin matapos na? Kasi gusto mong gusto mong maglingkod. Gusto mong magpagamit sa Diyos. Gusto mo nang umayos eh. Kasi hindi mo kaya. Kasi bakit? Pagkagaling mo sa church, uwi ka sa bahay mo, sa kwarto mo, gagawa ka na ng kasalanan. Bakit ganun kayo mo? Lagi ko na lang na-disappoint kayo, ang ating pastor, at ang kapatiran. I'm always failing. Ba't di ko kaya magbasa ng Bible? Ba't ba Kuya Paul, di ko kaya mag-pray? Ba't ba hindi ko mahal ang church? Ba't na may pilitan na lang ako mag-ministry? Bakit? Because of sin. Because sin lieth at the door of your heart. Sa puso mo, may kasalanan pa. Na umugat na hindi na maalis. Pero sa mensahe na narinig nyo ngayon, kung gusto mo na ito, gusto mo na magpagamit sa Panginoon, Lord, I want my life to be used. Panginoon, gusto ko na umayos. Gusto ko na magkaroon ng panlasa sa Bible. Gusto ko magkaroon ng prayer life, Panginoon. Gusto ko nang mamahalin ng church ko at mag-ministry na ng maayos. Paano? The solution is Jesus.
By faith, acknowledge Jesus Christ is the Lamb of God that will take away the sins of the world. Yun lang dyan. Princess. Kung gusto mo ito mangyari lahat. Kasi ito guys, hindi ito mangyari pag mayroon ganito. Ayan. Side. Okay. Okay. Tindihan mo. Daughter. Hindi ito mangyayari kung walang ganito. Kung mayroong ganito. Gumawa kayo ng desisyon. Sino sa inyo ang gusto gumawa ng desisyon? Tandaan nyo, pag gumawa ka ng desisyon na sumunod sa Panginoon, sinabi ko ito sa'yo. Ano sabi ka kanina? Wait lang, bago ka gumawa ng desisyon. Kasi, pag sumunod ka na rito, at pag kinilala mo na siya, ano susunod? Sa Irish. Bago ka gumawa ng desisyon, tandaan mo to. Jesus will save you from sin. He will take away your sin. But you will be set up. Iiwanan mo na yung mundo na kinabubuhayan mo. Kaya yan. Iiwan na yan. Present. Ibig sabihin noon, after this night, at you make a decision, delete lahat. Lahat ng alam mong kasalanan. And tomorrow, you will wake up starting talking to God. Amen. And after you talk to God, you will study His Word. And then come to the church. And say to everyone, I am now His follower. Amen. I want to be baptized. Yes. Then, Pastor, gusto ko pong magpagamit sa Panginoon. Ito pong buhay ko. Walang saysay, pero niligtas na sa Kristo. Gusto pong maglingkod sa Kanya. Ito po yun. Mangyari yun after that. Tonight, make a decision. Okay? Hindi ko ipapapikitin ng mata. Gusto kong makikita ng bawat isa sa atin ngayon dito. Kung sinong gagawa ng desisyon. Para sa Panginoon. Okay? Dalawa ang aking tatanong sa inyo. Una, gusto ko pong kilalanin si Jesus bilang aking tagapagligtas. Pangalawa, kung malinaw na sa iyo yung kaligtasan, okay? Ngayon, ito na lang kulang mo. Surrender your life. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ibig sabihin nun,
Ito na. Makinig. Ibig sabihin ng surrender. Ang buong buhay mo, ito na. Amen. Okay? Or gusto nyong i-renew yung vow ninyo, yung pangako nyo sa Diyos. Gusto nyong yung renew, ay sabihin yung Panginoon, ito po ako. Ilang araw po akong lumayo sa inyo, pero ito po ako. Welcome. Okay? So, ano tayo? Unang tanong. Alam niyo na ba guys? Malinaw na? Unang tanong, gusto niyo kilalanin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ninyo. Sa liwanag lang yun sa akin. I want this. Gusto ko to, Kuya Paul. Gusto ko tong maalis. Lord, ito po ako. I'm now professing Jesus Christ is the Lamb of God. And by faith, naniniwala ko sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng aking kasalanan. Okay, yan ang unang tanong. Pag sinabi niyo yan, ito ang susunod ha. Okay? Pag nag-decide kayo ngayon, at hindi niyo ito ginawa, tapos kayo sa akin. Dahil you lied. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Masalamat ka, mabuhay ka pa. Ngayon, pangalawa, kayong mga nanampatayan na kay Jesus, huwag kayong magkunwari. Nasabi ko sa inyo. Naka-record po ito eh. Kayong magkunwari. Kung hindi ito tunay guys, please lang. Huwag kayong magkunwari, please lang. Nasabi ko sa inyo. Kung totoo na ito, naiintindihan mo na. Okay? I-surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. At ang buong buhay mo, ito na. Okay? Kung hindi ka pa nagpapagamit sa Diyos, magpagamit ka sa Panginoon. Okay, ginig? Okay. First, tayo lahat ng gustong kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Stand up. 10 counts. 1, 2. Guys, ito ah. Kung hindi nyo kayang, Kuya Paul, pwede na sa puso ko na lang. Ang sabi ng Bible, confess before many witnesses. Okay? Bakit? Ang pagsunod sa Panginoon hindi patago. Kaya kung gagawa ka ng desisyon sa Panginoon, publicly, sabihin mo sa mga tao, I confess. Tapos maglilingkod ka, lahat ito, public. Ito lang. Okay? Ito ah. Bakit? Kung hindi mo kaya ngayon tumayo para sa Panginoon, hindi mo kaya itong gawin. Hindi mo kaya mag-surrender sa Diyos. Hindi mo kaya. Okay? Count of 10. I will pray for you guys. Pag-pray ko lang kayo, wala kayo pang gagawin. I will pray for you that the Holy Spirit will come and teach you paano kailangan gawin. And then, okay? Ulit, Jesus, tanggapin si Jesus bilang tapaligtas. Kilalanin siya bilang Panginoon ng buhay. Bilang kordero ng Diyos. Believe. Anong mahadlang pa sa'yo? Anong humahadlang sa'yo, young people? Parang lumapit kay Jesus at maalis ito. Ano? Anong humahadlang pa? Ano? Kasi ayaw mo na ito. Okay? 10, 9, 8. Make a decision, young people. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay? Next. Surrender your life.
by raising your hand, who wants to surrender your life to the Lord tonight? After neto, this will be your life. Tomorrow, you will wake up talking to God hanggang sa dumating siya, hanggang magkita kayo. And you will study the Bible more than ever. And you will confess to the church. You will join to the ministry. Kung wala pang ministry, kung may ministry ka na, do your best to your ministry. May pinagtagubilin sa iyo ng Panginoon. Okay? I will pray for you. Yun lang po ang gagawin ko. Okay? So, just raise up your hand, or gusto nyo ma-renew ang inyong decision sa Panginoon. I want to renew my commitment to the Lord. Here I come, Lord. So, raise up your hand. 10, 9, 8, 7, 6. Renew to and surrender. 2, 1. Okay? Let's pray. Pag-pray ko muna yung mga... Lord, salamat po sa oras. Tayo lahat manalangin, everyone. Salamat po aking Ama sa iyo pong mensahe na pinadala. Ito po yung pinapagawa niyo po sa akin. At Lord, pinitch ko sa kanila ang kailangan nila marinig. Kaya po lahat, Panginoon. Hindi po nagkulang sa pangaral na kayo po ang Lamb of God who will take away the sins of the world. At sa malinaw na pamamaraan, na-share ko po, sa tulong at biyaya niyo po sa akin, salamat po, Lord. And talagang ayaw pa rin nila, Panginoon, na kumilala sa iyo, Panginoon Diyos. Mga o Diyos, after this night, show to them and have mercy on them. Kawaan niyo sila, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po sila ng biyaya pa, Panginoon, na magkaroon pa ng pagkakataon na kilalanin ka sa kanilang buhay. Or kung di man naging effective sa akin, Panginoon. Nawa o Diyos, kayo po magpakita sa Kanya na kanilang sasapitin kung sila hindi maniniwala sa inyo. Huwag sila bigyan ng tulog ngayong gabi. Makita niyo po sa kanila, Ama, ang kanilang dadatnan pag sila hindi naniniwala sa inyo. At bigyan sila ng kakayahan mag-desisyon para sa inyo, Diyos. At sa mga tao naman, Panginoon Diyos, na sa mensahe, Panginoon Diyos, gusto nilang isurrender ang buhay nila sa inyo, tulungan niyo po sila, Panginoon. Marami pong pagdadaanan along the way. Marami pong sasagupain, marami pong susuunging baha. Pero sinasabi niyo, Panginoon, you will be with us sa lahat po ng pagkakataon. Tumawid man kami sa dagat, tumawid kami sa ilog, it will not overflow us. Salamat po sa assurance na meron po yung salita. Panghawakan po namin ito. Sa mga nasuwenda ng buhay, tulungan niyo po sila by the power of the Holy Ghost. Lord, I pray, padala niyo po sa kanilang mga puso't buhay, Lord, ang enlightenment. Baptize them with the Holy Ghost, Lord. Tanahatahanan niyo po sila ng banal na Espiritu, Panginoon. Makita nila, Panginoong Diyos, ang ipong salita. At maging nag-uumapoy na parang sang nag-aalab na siga sa kanilang mga puso. Magkaroon sila ng more power in the ministry, more dedication, and more power, more seriousness sa gawain, O Diyos. And help them to pray more than ever before, and help them to study your word. Magkaroon sila ng gutom at uhaw, Panginoon. Lord, I pray, tulungan niyo po sila. Salamat po, Lord, sa paghahatong ito. Tulungan niyo po yung magte-testimony pa for the end of our session. In Christ's name, I pray. Salamat po, Amen. Open your eyes. Okay, 5 lang po, guys. 5 lang. Mabilis lang na testimony, guys. Kasi next week, wala kami, guys. Kaya, sulitin na natin itong pagkakataon na ito. Mahal niya, last na, di ba? Pag after neto, doon tayo magkikita sa piling ng Panginoon.